Pwede na pong umupo ang bawat isa. A blessed and joyful Sunday to everyone. Yun po yung unang sinabi ni Ella kanina, a joyful Sunday. Joyful ba ang Sunday na ito? Amen. Okay. Ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayon ay ang araw ng pamamahinga ay para sa Diyos. In Exodus 20:8-11, so bago natin pag-uusapan yon, ano ang mas gusto nating gawin? Magtrabaho na magtrabaho o magpahinga ng magpahinga? Thank God, sa DepEd, binigyan kami ng isang buwan na talagang hindi kami istorbohin. Walang magte-text sa amin kasi kailangan magpahinga kami ng isang buwan. 1 week na lang. Tapos, after that, go back to normal. Okay. Siyempre, gusto nating magtrabaho. Kasi sinasabi sa Biblia, kapag hindi tayo magtatrabaho, sabi doon sa Proverbs, ay hindi papakainin ang tamad. So, kailangan pa rin natin magtrabaho. Pero siyempre, need din natin magpahinga. Huwag tayong mag-guilty kapag tayo ay nagpapahinga. Kasi alam niyo, sabi nga, ito yung ginagamit, yung pagiging busy natin, sobrang trabaho ng trabaho, yun yung minsan ginagamit, o yun yung ginagamit ng kaaway ngayon para mawala tayo sa tamang focus. Yung bang kahit sa gabi, naiisip mo pa rin yung trabaho mo? Naranasan ba ninyo yung ganon? Na kahit gabi, naiisip mo pa rin yung trabaho mo, napapanaginipan mo pa rin. Ibig sabihin, sobra ka nang nagtatrabaho. Wala ka ng time na magpahinga. Thank God. God has given us the time to rest. And today is the time to rest with the Lord. Kaya, relax lang kayo dyan. Kung hindi natin masyadong nararamdaman yung lamig, just relax. At this moment, God is in our midst. And we will dedicate this day to God. Because this day is for the Lord. In Exodus 20:8-11, sabi doon, in other version, yung binasa kanina ay observe. Dito, in NIV, remember. Ano yung i-observe natin? Ano yung alalahanin natin? The Sabbath day, by keeping it holy. When we remember, hindi lang remember na alalahanin. Sa Tagalog kasi, ang nilagay doon ay italaga. Yan. Italaga. Meaning to say, we have a responsibility. No? Alam ko na hindi aksidente na tayo ay nandito. Because we must be here. Hindi tayo pumunta dito dahil may nagsabi lang sa atin, pumunta tayo dito because we ought to come. We ought to be here. Because today is the day of the Lord. Or today is a special day for the Lord. Today is for Him alone. Kaya nga, dapat pagpunta natin, wala tayong dapat dala-dala. Okay? Napaka-istrikto pala noon. Ang sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. Okay, kapag ikaw ay teacher, pag ikaw ay government employee, nagtatrabaho tayo 5 days. Thank God, may 2 araw na pahinga. Yung Saturday, Laba Day. But Sunday, we give for God. Lahat ng mga yon, ibinigay ng Diyos sa atin. Thank God, may trabaho tayo. Pinapasalamatan ba natin yon sa Panginoon? Thank God, I have a work. Kasi kung wala tayong work, how? Paano tayo masusustain? Okay? So nagtrabaho tayo Monday to Friday. Kung ikaw ay may tindahan, open ang tindahan Monday to Saturday. Yung mga iba. At ano ang sabi niya? But
The seventh day is a Sabbath day to the Lord your God. On it, you shall not do any work. Neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals. Ibig sabihin, before, siguro ang trabaho ng usually ang trabaho nila ay magsasaka. So pati yung mga hayop, kailangan magpahinga din. No? Kailangan magpahinga. Kung ang hayop mo ay kalabaw, kailangan magpahinga. Deserve niya yon na magpahinga. Kung magsasalita lang siguro ang kalabaw, magpahinga naman ako. At yun ang sinabi ng Panginoon, even your animals, kailangan magpahinga din sila. Nor any foreigner residing in your town. So, ibig sabihin, kung halimbawa may bisita tayo, nagkataon na may bisita tayo, during Sabbath day, dapat kasama din natin siya. Thank God. Marami dito as a family. Yun siguro napakagandang senaryo na makita sama-sama yung family going to church. Kanina may nakasalubong kami, nakasakay sila sa isang tricycle. Ay, hindi tricycle parang abal-abal ba yon? Basta nilagyan lang ng sidecar. Ang dami nila. At talagang nakabihis sila. Maring galing sila sa simbahan. At alam natin, may maaga na nagsisimba. Ang gandang pagmasdan that the whole family is going to church, praising God, worshiping God. So ito ay isang batas. At actually ito ay pang-apat sa 10 Commandments of God. Ang sabi niya, remember, observe the Sabbath day by keeping it holy. At kapag hindi natin ginawa yon, o kapag hindi ginawa ng mga Israelites, in chapter 30, sinasabi doon, they will put to death. Ganon pala yun kadindi. Ang katumbas nito ay katumbas ng iba't ibang commandments. Do not steal. Do not covet. Honor your parents. Katumbas ng remember the Sabbath day. Meaning to say, we have to observe, we have to be in the church. Okay? So thank God. Kahit na kaunti lang tayo ngayon, we don't know. Bakit yung mga iba wala ngayon on the Sabbath day? Maring meron silang ibang Sabbath. Maring in the province, lalo na ang mga teachers, nasa probinsya sila ngayon, enjoying God's creation. Actually, yun ay isang rest din. But of course, this day is a special day. Kaya nga tinawag ang araw ng pamamahinga ay para sa Diyos. Okay? Therefore, ang sabi niya, for in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but He rested on the 7th day. Napapagod ba ang Diyos? Hindi. Because our God is a powerful God. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. Walang hinto ang kanyang pagkilos, ang pagtatrabaho para sa ating buhay. Here, He set an example. He set an example. Meaning to say, alam niya na ang katawan ay napapagod. Maalala natin, nung siya ay natulog, our Lord Jesus Christ, nung siya ay nagkatawang tao, bilang tao, napagod siya, nagpahinga siya. We need rest. We need rest. Kasi, kapag tayo ay restless, yan. Kumbaga, wala na tayong ibang ginawa kundi trabaho ng trabaho, na kahit Sunday, nagtatrabaho pa rin, ang daming effect sa ating physical bodies. Distress, stress.
Yan. Ang daming pwedeng sakit na mapuproduce kapag walang pahinga. At ang pahinga, hindi lang our physical body, even our mind, our heart, and our soul. Kailangan ipahinga natin ang buong katawan natin. Ang ating pag-iisip. Paano natin ipinapahinga ang ating pag-iisip? Punong-puno ba ng worries? Sabi ng Panginoon, why worry if you can pray? Yun siguro ang pinakamahirap. Yung ba hindi ka makatulog sa gabi? Dahil ang dami mong iniisip. Pero sino dito? Paghiga pa lang sa kama. That is a gift. Sleep is the best rest. Kaya kapag tayo ay tulog kaagad, thank God. Kasi yan ay gift from God. No? Yan yung pinakamagandang gift. Yung tulog. Pero syempre, wag naman maghapong tulog. Iba naman yun. Okay? Iba naman yun. So ilang oras dapat ang tulog natin? 8. 7 to 8 hours or 6 to 8 hours. Kapag katulad ko na, parang 6 hours na. Okay? Yung bang, pagdating ng 4 o'clock, may body clock na yan, nagigising na. No? Lalo na yung mga working mom, working. Pag 4:30, naka-alarm na yan, o gigising na. Kahit Sabado, Linggo, gigising na. Kasi automatic na siya. So we need to rest. No? Kailangan natin magpahinga. Kasi ito ay example ng ating Panginoon. Ito ay command from God. So kapag sinabi nating command, we have to do it. We have to obey it. Okay? Therefore, ano ang sabi niya? The Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Wow, ibig sabihin, Sunday lang ba ang biniles ng Panginoon? No. Noong nilikha niya ang lahat-lahat from Monday to Saturday, He blessed it. Kaya nga sabi niya, magpakarami kayo. Nung nilikha niya ang iba't ibang hayop, magpakarami kayo, He blessed it. Kaya hindi tayo nauubusan ng pagkain. Sino dito nauubusan ng pagkain? Diba hindi? Sobra-sobra pa. Kasi God blessed it. Even lahat ng mga gulay, lahat-lahat ng mga pagkain natin, He blessed it. At pati ang tao, sabi niya, magpakarami kayo. Kaya hanggang ngayon, maraming tao. Kaya kapag may anak, that is a blessing from God. No? Ang anak natin ay blessing from God. Because He blessed everything. Pero of course, the Sabbath day is a special day. He rested and made it holy. Made it holy, huwag tayong matulog, holy eh. Made it holy. Okay? So kapag sinabi nating remember or observe, this is our responsibility. Every time na dadating ang Sabbath day, ano nga ba itong Sabbath day? Bakit tinawag na Sabbath day? Before, pag sinabing Sabbath day, ay Saturday. Yan. Kasi, on the 7th day, ang alam nila ay Saturday. Sa totoo lang naman, Saturday ang Sabbath day noon. Pero, nung ang ating Panginoong Jesus ay muli siyang nabuhay. Yan. But before that, ito muna. Hebrews 10:25. Ano sabi doon? Not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Not neglecting. That is attending. We should attend worship. We should attend fellowship. We should attend worship service.
Because this is a command from God. We have to attend. Ang katumbas nito, katulad ng sinabi ko kanina, ay katulad din ng do not steal. Do not covet. We have to observe the Sabbath day. We have to be here. Pero wala namang sinabi doon, when God rested, we must worship Him. But in chapter 66, the last chapter of Isaiah, kasi wala naman kasing binanggit dito, sabi ko, saan kaya sa Biblia na sinasabi na doon na during Sabbath day, we have to worship. In Isaiah 66, 22 to 23, from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship me, declares the Lord. Kahit na hindi niya sinabi doon sa Exodus 28 to 11 that you have to worship God during Sabbath day, but in Isaiah 66, sinasabi doon, from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship God. And thank God, we are here to worship Him. And we obey His command that we should observe the Sabbath day. So sabi ko nga kanina, bakit tinawag na Sabbath? Sa Tagalog, pag sinabi nating Sabbath, ito ay araw ng pamamahinga. Sa ibang language pala, katulad ng Spanish, ang Sabbath pala ay Sabado. Okay? But in the Bible, pag sinabi nating Sabbath, the seventh day. Noon, ang seventh day is Saturday. But, nung ang ating Panginoong Jesus ay nag-resurrect, okay? In John 20, verse 1, early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. Ibig sabihin, the Lord has risen. At ano yung first day of the week? Sa ating calendar, ano yung first day of the week? Ha? Monday ba o Sunday? Sunday. The first day, hindi na natin naalala kung Sunday ba o Monday yung nasa calendar natin. Ano nga ba? Sunday or Monday? Sunday. So, magmula noon, we celebrate the Sabbath day every first day of the week. And that is every Sunday. Pero wala namang problema kung Saturday o Sunday tayo mag-worship. Wala namang problema doon. Basta magbigay tayo o maglaan tayo o magtalaga tayo ng isang araw na para sa Diyos. Kasi may mga group ngayon na every Saturday they worship. They gather together. Pero sa atin, ano yung nakasanayan na natin? Sunday. Kaya Sunday is our Sabbath day. Okay? Sunday is our Sabbath day. Yan. So sabi ko nga dito, while the day itself is not the focus, any day we can worship God. Any day we can give the Sabbath day for the Lord. Pero syempre, nakasanayan na natin na kapag Sunday, we gather together to worship God. Kaya ang ganda nung inawit natin kanina. Hindi tayo ang focus dito kapag Sunday. It is the Lord. We should dedicate this day to God. Tingnan natin. We are wearing the best for God. Tama? Because we are meeting. Makipag-fellowship tayo sa King of all Kings, our Lord Jesus Christ. Kaya nga, pagpupunta tayo sa simbahan where we gather together to worship God, we wear our best. Of course, hindi lang yung outward appearance natin.
even our heart. No? Kapag pupunta tayo dito, dapat handa ang ating puso. Handa ang ating isip. Na kapag nandito tayo, wala tayong ibang gagawin. Walang ibang gagawin. Off ang cellphone. Nakakahiya. Diba? We are meeting the King of all kings and yet we are doing something na pwedeng mag-distract sa atin to worship Him. Sabi dito, lahat stop. Kung ang trabaho natin ay sa computer, stop mo na lahat. Kapag may mga tayo ang tawag dyan, online business, stop muna. Off muna. Because this is for the Lord. Okay? So, gathering for worship on Sunday provides, listen here, an opportunity for believers to celebrate Christ's resurrection. Receive spiritual nourishment and strengthen their bonds as a community. We are a community. Mamaya, malalaman natin kung ano yung dapat nating gawin. How to make it holy. Ang ibig bang sabihin, Sunday lang, dapat holy tayo? Ano yung sinasabi ng Panginoon na, be holy because I am holy? Di naman yung sinasabi doon na, be holy every Sunday only. Ibig sabihin, hindi lang Sunday tayo holy. Hindi lang Sunday na tayo ay mabait. Hindi lang Sunday na tayo ay mabuti, kundi everyday. Everyday. Okay? As you participate in corporate worship, katulad ng ginawa natin kanina, sabi ni Ella, a joyful Sunday. Joyful ba tayo in worshiping our God? O hirap na hirap tayo? Bakit? Hindi tayo handa. Kaya if we enter the gates, His gates, this house of worship, dapat handa tayo. Kalimutan ang lahat. Focus tayo sa ating Panginoon. Remember, yan. So what is Sabbath day? The Lord's day. Dalawa lang naman ang command niya. Yung do, ano yung gagawin natin during Sabbath day? Rest. Rest in the Lord. Ano yung don't? You shall not do any work. You shall not do any work. Anong ibig sabihin? Pag sinabing, you shall not do any work, yun ba ay hindi na tayo magluluto, hindi na tayo, yun ba yun? Yung regular na ginagawa natin during Monday to Friday ay dapat hindi na natin ginagawa. Kung ang mga farmers, they go to the farm, to the field, syempre, during Sunday, hindi na sila magtatrabaho. Sabi nga doon, pati ang kanilang mga hayop, pahinga din. Okay? You shall not do any work. Kung ang trabaho naman natin ay halimbawa, lakas ng business natin. Okay? May tindahan tayo. God bless us in 6 days. Naniniwala ako doon. May kita na tayo in 6 days. Ngayon, kapag Sunday, parang mas mabili kapag Sunday. Parang mas marami ang bumibili kapag Sunday. Kaya open pa rin ang kanilang store. But if you observe the Sabbath day, ano ang gagawin mo? This is a command. Anong gagawin mo sa store mo? Close. Because this day is for God. Kung ikaw ay sundalo at binigyan ka ng time na magpahinga, Saturday and Sunday, saan ka kapag Sunday? Kung sundalo ka sa community natin, on Sundays, sundalo ka ng Diyos. Pero syempre, everyday, sundalo tayo ng Diyos. Masama ba ang gumawa? Nagiging issue ito.
Sa panahon ng ating Panginoong Jesus, the Pharisees kinu-question nila si Jesus for working. Kasi isang beses, itong mga disciples niya during Sabbath day, pumulot sila ng grains. Ang sabi ng mga Pharisees, di ba yan ay labag yan? Ang batas dapat hindi nagtatrabaho. Wow, very sila. Pero ang sabi ng ating Panginoon, ang sinike niyang example ay si David. Ang sabi niya, King David, nung siya ay nagugutom, anong ginawa niya? Kinain niya yung tinapay na inoffer sa God. Na ang dapat kakain lang doon ay ang pare. At binigyan pa niya ang kanyang kasama. Anong ibig sabihin dito? May times na kung sinabi niya, huwag magtrabaho, pero kapag ang trabahong iyon ay mahalaga and it pleases God, do. Halimbawa, isang doktor ka, biglang may pasyente during Sunday. Sabi ng Biblia, kailangan rest day. Hindi ko aasikasuhin yan. Tama ba 'yon? You have to attend. So kapag alam natin na tama 'yon and it pleases God, do it. But of course, hindi naman every Sunday ay may ganon. May mga pagkakataon na we have to do. Paano ngayon? Yung trabaho nila ay Sunday. Yan yung mga question ngayon. May nabasa ako na article na sabi niya, Sunday ang aking trabaho. But I prayed to God, gusto ko na ilipat sa ibang araw. So sinabi niya sa kanyang boss, kailangan pong ilipat kung pwede. Ang sabi niya, okay, kung yan ang gusto mo, tanggal ka sa trabaho. Tinanggal siya sa trabaho, pero naniniwala siya that God will grant the desire of his heart. Binigyan siya ng mas magandang trabaho na kung saan ay hindi naapektuhan ang kanyang Sabbath day. A day to worship God. But of course, kung ang pagkakataon ay kailangan magtrabaho tayo on that day, you have your own Sabbath day, your rest to God. Basta maglaan tayo ng time with the Lord. Time to commune with Him. Alam ko, naiintindihan ng Panginoon yon. During that day, in the Old Testament, kailangan talagang sundin nila ang batas. At kapag hindi nila sinunod, kamatayan ang kaparusahan. But thank God, kung tayo ay under the law, marami na ang nawala. Kasi marami ang hindi sumusunod sa Sabbath day. Thank God, we are under the grace of God. Diba? Kung religiously natin itong susundin, ang dami na nating pagkakamali. But because of the grace of God, alam mo yun? Yung grabe yung pasensya niya sa atin. Na many times, hindi natin nasusunod siya. Pero grabe yung biyaya niya sa atin. Kaya thank God, we are still under the grace of God. Pero wag nating abusuhin ang kanyang grace. Kasi mamaya, malalaman natin, if we observe the Sabbath day, there is a blessing. Pero of course, hindi dapat yung magmo-motivate sa atin. There is a blessing. We have to observe or to follow the Sabbath day because we love God. Hindi tayo susunod o hindi tayo gagawa ng isang bagay because of the price. Dapat hindi tayo motivated sa ganon. We are doing things, we are following God because we love God. Dapat yun ang magmo-motivate sa atin.
I love God. That's why I have to follow. I have to observe the Sabbath day. So ano ang Sabbath day? Rest. Okay? Binigyan ko, so ito yung do natin, rest. R is for restoration. Actually, when we rest, our physical body restored. Sa medical, kapag ipinahinga mo ang iyong katawan, yung mga muscles natin na napagod ay babalik, nare-restore. Restoration, when we rest in the Lord, when we are here worshiping God, we are being restored. Okay? Our strength na ginamit natin for the past days, nare-restore yun. At hindi lang yung strength natin, even our relationship to God. Minsan nangungusap ang Panginoon, hindi lamang sa speaker, kahit sa song leader. Kaya hindi basta-basta ang pagtayo dito. Because God will use everyone para tayo ay ma-restore. Yung nakita mo lang, yung ngiti ng ating kasama, ng ating kapatid, nare-restore ka. No? Lahat ay gagamitin ng Panginoon to restore us. Kasi pagod, hindi lang katawan ang pagod. Lalo na kapag ang daming problema, yung sunod-sunod na problema, nakakapagod yon. Sabi ng Panginoon, come. He always invite us to come and experience His rest. Sabbath day is for us. Sabbath day, not only for the Lord, but for us. E, for evaluation. Noong ang ating Panginoon, nung kinreate niya ang mundo at ang lahat-lahat, He evaluated at nakita niya, wow, nasiyahan siya sa kanyang ginawa. Sabbath day is a day for evaluation. Allow God to evaluate us. Nasaan na ba ako? Allow God to assess us. Nasaan na ba ako? And in the evaluation, may encounter natin, marirealize natin, meron pala akong mga pagkakamali. Meron pala akong mga pagkukulang. And this is the time to confess it to God. And of course, hindi lang naman Sunday. Huwag nating hayaan na yung Monday to Saturday, hindi tayo nagko-confess. Piled up na yon. Kailangan, kapag alam mo na mali ka, confess agad. Baka mamaya, nakalimutan mo na yon. At dahil nakalimutan mo, bakit kaya hindi pa sinasagot ng Diyos ang aking panalangin? Yun pala, meron kang unconfessed sin na siyang humaharang para tugunin ang ating panalangin. So this is the time to evaluate. Allow God, Lord, search my heart. Evaluate me. Assess me. Letter S, separation. From workplace, from home, to the house of God. It provides us an opportunity to separate ourselves from our worldly or day-to-day activity or job or work. Kakalimutan muna natin yung mga tinuturuan natin ng mga makukulit na bata. Diba? Ang sarap ng pakiramdam. Thank God it's Friday. Dapat thank God it's Sunday. Pero nakakalungkot minsan, pag Sunday, burden sa iba. Sunday na naman. Ang dami kong tungkulin. Dapat hindi ganon ang ating attitude. Thank God. Binigyan ka ng Panginoon ng opportunity to serve Him. Hindi lahat naglilingkod sa Diyos. Kaya kapag tinawag ka as a Sunday school teacher, as a musician, as a dancer for the Lord, as a Bible study leader, as a preacher, thank God.
I am part of His ministry. It should not be a burden. Dapat hindi burden sa atin ito. Dapat every Sunday, excited tayo. Because God will use me. Okay? Separate from the work. From Monday to Saturday. At ang sabi sa Isaiah 58:13-14, they will find joy if they honor the Sabbath by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words. Dapat pala pagpasok pa lang natin dito. Sorry minsan. Kahit Friday, instead na ang iniisip natin is to glorify God, iniisip natin yung ano na kaya ang nangyari dito? Ano na ang latest? Dapat pala pagpasok pa lang natin dito, let's avoid idle or speaking idle words. Because this is the day of the Lord. Lapitan natin ang ating katabi. Kamusta na? Hindi yung, kumusta na si ganito? Ano nang nangyari sa kanya? Ilang buwan na ba? Wag. And letter T, time to contemplate. Pag sinabi natin contemplate, kasi from Monday to Saturday, the most part of our body na ginagamit natin is our strength. Di na tayo minsan nag-iisip. This is the time to contemplate God's goodness, God's faithfulness. Contemplate on His Word. Ano ba ang sinasabi ng Word na ito sa akin? Ano ba, ang ganda sa Sunday school kanina. And reminding us. Di ba ang sabi ng ating pastor, Sunday school is part of the divine worship. So meaning to say, next Sunday, if we want to observe the Sabbath day before 9, dapat nandito na tayo. Ang ganda ng pinag-usapan kanina at may reflection. Hindi lang tayo matututo, pero madidevelop yung relationship ng bawat isa. Kasi may groupings after the teaching. I encourage everyone, if we want to observe the Sabbath day, starting next Sunday, we should be here before 9 o'clock. Kung paano tayo kasigasig kapag school days o kapag meron tayong trabaho, dapat hindi ako malilate. Dapat ganun yung attitude natin. Kasi kapag malilate tayo sa ating trabaho, bawas. Ano kaya ang babawas sa atin kapag malilate tayo sa church? God is a gracious God. Pero wag natin abusuhin yun. Kung paano tayo kalinient sa ating work, dapat ganun din tayo when we meet God. When we come to worship Him. Masarap kasi matulog pag Sunday, walang ibang iniisip. Lalo na kapag umulan, nako, late na, taranta na. Let's mean business to God. Kapag ang imi-meet natin ay ang ating Panginoon, let's give our best. Kaya nga ang ating musicians, nagpa-practice na sila Sunday pa lang. Because they want to give the best for the Lord. They want to give the best for the Lord. Because He deserves it. He deserves our best. This is the time to contemplate. Nasaan na ako? Okay? Time to celebrate. Kaya nga sabi ko kanina, ang ganda ng intro ng ating ng ating liturgist. A joyful day, a joyful Sunday. This is a time to celebrate. Dapat kapag nandito tayo, alive.
No? Enthusiastic. Okay? Time to celebrate. And when we celebrate, we give all our best. This is the time to worship God as a church, corporately. And this is the time when we celebrate, we bring our offering to God. Thank you, Lord, may trabaho ako and this is yours. This is not mine. Huwag natin kunin ang sa Diyos. Kasi kapag kinuha natin ang para sa Diyos, ano ang sabi doon? Ninanakawan natin siya. Time to celebrate. Celebrate what? God's goodness. God's faithfulness in our lives. This is the time to commune. Commune with God. Okay? Commune. Time to pray. Time to release everything to Him. Our thanksgiving, our petition. And not only for Him. Time na makipag-commune tayo sa community, sa ating mga kapatiran. Diba? Ang sarap. Last Sunday, diba meron tayong women's fellowship. Alam mo yun, basta yung nag-uusap lang kayo, fellowship na yun. Kahit na walang program. Kasi pag sinabi kasi natin fellowship, dapat may program, ganito. Yung nag-uusap kayo, pinag-uusapan ninyo ang mga bagay-bagay tungkol sa ating Panginoon, that is already a fellowship. Commune with one another. Time to be inspired. Inspired ba tayo kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos? Or time na magsalita ang ating preacher, doon tayo busy sa isang sulok. Please, igalang natin ang araw na ito. This is for the Lord. This is the time God will inspire us through His Word. At hindi lang tayo inspired, we should be an inspiration to others. Inspiration ba tayo sa iba? Are we a channel of blessings to others? Okay? So yun yung rest. Ulitin natin. Pag sinabi natin rest, R is for restoration. E, evaluation. S, separation. T, time to contemplate. Time to okay, yan. And these are other things na we can do on a day of rest. Kasi syempre, pag Sunday, hindi naman tayo whole day dito, di ba? 2 hours lang. Eh minsan nga, yung 2 hours lang, tingin tayo na ng tingin ng oras. Naiinip na tayo. Ano pa yung pwede nating gawin? Pag sinabi nating day of rest, enjoy God's creation. Kung may time na pumunta ng Tagaytay, refresh and be refreshed. No? Kung may time na maligo, enjoy God's creation. Okay? At doon magpupuri ka sa Diyos. Wow, ang galing. Mamamangha ka sa Kanyang nilikha. Ignore your calendar. Wag mo na. Ano ba yung mga do-to list? Wag mo na. Lalo na yung mga, ang dami-daming, mga gawain. Oops, wag mo na. Take a nap. Ito yung ginagawa natin kapag hapon. Natutulog. Kailangan natin yon. Okay? And then ano pa? Gather for a feast. Pwede rin na lumabas. Kumain ang family. Di ba? Kahit na simple lang. Time to have fellowship with the family. No? Kasi minsan, nai-ignore na yung pag-uusap sa family. Sa bahay nga, minsan, kapag Monday to Saturday, nauna na si tatay na kumain kasi may trabaho. Yan. Hindi na sabay-sabay. Lalo na pag umaga. Pero sa gabi, see to eat, na sama-sama sa gabi. Kasi yun yung time na mag-uusap. Okay?
Take a day off your computer, cellphone, television. Kaya natin yon? Oops, wala mo ng cellphone ngayong Sunday na ito. Kaya natin yon? Gawin natin. Pero syempre, kapag tinanggal natin yung cellphone, dapat may kapalit. Ano yung kapalit? Okay? Mag-isip ng mga bagay na nakakabuti. Okay? At nakakatulong. Yun yung sabi ng ating pastor. Okay? Look over your work and see the good in it. Evaluate. Ano bang ginawa ko noong Monday? Yan. Okay? So, yun yung mga dapat nating gawin during the day of rest. Rest is important to our spiritual walk with the Lord. Ang hirap magkaroon ng devotion because devotion is also a rest in the Lord. Na nagmamadali tayo lagi. Kasi, kailangan gawin ko ito. Kaya sa planner natin o sa do-to list natin, maglaan tayo doon ng devotion. Yung hindi tayo nagmamadali. Maglaan tayo ng rest. Maring rest with the Lord or in the Lord, meaning reading His Word. Yan. Or rest na matutulog ako ngayong oras na to. Bigyan natin ng pagkakataon. Rest allows our mind, body, and soul to renew and start with even more strength and focus. We need rest to be refueled, no? Para ma-refuel ulit tayo. Kung ang sasakyan niya, kailangan magpahinga ang mga hayop, lalo na sa atin. Kasi kapag tayo ay rested, we can give all the best to God. So ano yung blessing when we observe the Sabbath? Ang sabi dito, you will find joy in the Lord. Masaya ba tayo na nandito tayo? Dapat. We find joy. Okay? Caused you to ride triumph on the heights of the land. Feast on the inheritance of your father, Jacob. Ibig sabihin, all the blessings. The Lord has promised us great temporal and spiritual blessings when we observe the Sabbath day. If we honor it with thanksgiving, with cheerful hearts, the fullness of the earth is yours. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Yon ang sinabi niya. At sabi niya, I, the Lord, spoke. At kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. I want to read the quote of Elder Ezra Taft Benson about the Sabbath day. The purpose of the Sabbath is for spiritual uplift, for a renewal of our covenants, for worship, for rest, for prayer. It is for the purpose of feeding our spirit, that we may keep ourselves unspotted from the world by obeying God's command. Sa umagang ito, parang ginaya ko si Pastor, ito yung challenge. Yan. Tipunin ang iyong pamilya at pag-usapan ang gawi sa araw ng pamamahinga. Pag-usapan ninyo, ano ba yung ginagawa natin kapag araw ng pamamahinga? Pag-usapan ang mga paraan upang mapanatili ang kabanalan sa araw ng pamamahinga o Sabbath day. So ano yung mga dapat nating gawin? Ano yung mga paraan para mapanatili yung kabanalan ng Sabbath day? At kapag ginawa natin yon o naglista tayo, ito yung mga tanong. Ito ba ay nakakabuti? Yan. Ito ba ay nakapagpapasigla sa espiritual na buhay natin? So mamaya, mag-uusap ang pamilya. Ano ba yung gawin natin
Pagdating ng Sunday, sigawan ba? Oh, late na tayo! Dapat ready na tayo kapag Sunday. Wala nang nagpapaalala dapat sa atin. Okay? Sa pag-usapan ninyo. Kung may mga bagay na ginagawa natin na parang alam natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, let's ask forgiveness. I-treat natin ang command na ito katulad ng pagtrato natin sa command na do not steal, do not covet. Observe the Sabbath day and keep it holy. God bless us all.